Noong umpisahan ko makipaglaban sa mga espiritual, 2000, 2005 yun. Di nangangulugan, 2025, 20 taon na. Kaya nakakapagod din eh. Hindi lang sa katawan kundi sa pag-iisip. Kaya lang marami pang gusto ko na tumigil pero marami pang mga issue na lumilitaw na hindi pa ninyo nalalaman. Kaya sa isang katulad ko ay nahihiwalay sa ibang vlogger. Kasi ako wala akong kinakampihan eh. Kaya makukuha natin na kung sino na sa katotohanan. Oras na kumampi ka, talagang meron kang mawawala ka sa katotohanan. Kaya ang aking presensya ay may naniniwala, may hindi. At ang hindi ay tatangkain nilang pigilan ako. Wala namang nalalaman kung bakit. Basta yun lang, dahil maaaring binayaran upang gawan ako ng hindi tama. Maraming dahil ako lang ang ginaganito nila eh, yung kinukuha nila sa mga social media, pinuputol-putol nila, o di kaya binablock nila na walang kadahilanan. Yun lang ang alam ko eh. Minsan ay nahaharap ako sa mga pagsusubok dahil sa paglalahad ng katotohanan. At magsisimulang kainisan nila ako. At itinuring ako na kanilang na may masamang gawain. Palibasa hindi nila napaghandaan kung ano mangyayari. Namihasa na kasi sila eh. Tila isa akong salamin na naglalantad sa bulok ng nilang sistema. Sa halip na maging totoo, ang aking dinalahad na katotohanan ay mananatiling tahimik ang mga kalaban upang palabasin nila na sisiraan ng ulo yan. Pero okay lang. At lumilikha sila ng mga bagay na maaaring paniwalaan ng ibang tao. Samantala kung sila ang aking pinanghimasukan, yun ang simula ng kanilang paggiba. Katulad ng China. Ano kayang pakialam nila? Ano pakialam ng China yung problema nila dito sa Pilipinas? Oh. Tuluyan na kaya na ibenta ni Duterte ang bayan sa halagang $2 billion. Ganyan lang ba ang presyo ng Pilipinas samantala marami silang pakikinabangan dito? Kaya yung bugok na yan eh. Oh, tarantado yan eh. At pinagtatanggol pa ng mga siraulo. Paano masasabing, hindi ko masabing siraulo? Sino ba nagsabi ng Estupido ang Diyos? Oh, hindi ba si Duterte? Alam ninyo yan. Ma, kayo na ang bahala sa bahay natin na. Ngayon, nung sabihin nilang ganun, na estupido ang Diyos, di lahat ng sumusuporta sa bugok na Duterte na yan, lumalabas na binhi ni Satanas. Iglesia ni Cristo wala akong magawa. Dahil siya nagsabi, estupido ang Diyos, pinaniwalaan ninyo siya, pinagtatanggol ninyo siya. Di anong labas nyo? Di binhi kayo ni Satanas. Na nakakatakot ano? Talagang, wala tayong magawa, talagang totoo yan eh. Sinabi niya yan.
Mantakin mo, sabihin niya, stupido ang Diyos. Ngayon, ginantihan siya. Oh, hindi niya malaman ang gagawin niya. Kaya gumagawa naman itong mga kalaban na ito, katulad yung sinabi ko, yung kasi yung kuha ni nung galing sa Hong Kong, malamang yang si Esperon ay doon sa China nagpa-plastic surgery yan. Dahil yung mga Marcos na yung mga BBM na yan, doon nagpa-plastic surgery yan eh. Kaya matatawa ka na sa kanila. Mantakin mo, isang sekta, pinagtanggol si Duterte na nagsalita, stupido ang Diyos. Kaya lahat kayong mga DDS na mga binhi kayo ni Satanas. Paano kayo mabibigyan ng ang na yan divine will? Pagkatapos, itong sina Jolie, pagpipilitan nila na yung sistema daw. Anong pakialam ng Jolie Laureano na yan? Yung sistema daw. Wala silang pakialam dito. Dahil yan, iglesia din yan eh. Kung iglesia siya, bini siya ng ahas. Talaga, divine nga eh. Kaya hindi sinasabi ko noon pa man, hindi lahat ng mahirap mabibiyayaan. Yung mga sumuporta kay Duterte, sumuporta kay Marcos, yung kay BBM. Si BBM may anti-Kristo yan. Di binhi naman ng demonyo. Talaga, kawawa kayo. Kaya nga marami pang bagay na mangyayari na hindi natin malalaman. Kaya nga, yung galaw ng kataas-taasan ay iba. Bakit tinututukan nila ang sitwasyon sa ating bansa? Yan, China na yan. Maging Amerika. Gaya ng pagka-aresto ng kupal na Duterte. Hindi naman yan ang tunay ni Duterte. Yan ang sinasabi ko. Yung na yan, si Hermoines Esperon, yung dating National Intelligence Advisor ni Duterte. Kaya siya kinuha niya dahil pag question kasi siya, dapat alam niya mga sasabihin niya. Clone din ito. Wala din alam. Kaya mapipilitan silang gumawa uli ng panibago na nakakaintindi. Ito nga si Esperon. Sinulat ko yan eh. Kaya pasensya sila kung nalalaman ko ano magagawa nila. Kaya yan, bigla nawala si Duterte. Ngayon, ibabalik nila uli yung dating Duterte. Yun ang makakaso. Yung pumunta yung galing, kasi nagpunta sa Hong Kong, pagbalik dito, iba na. Anong gagawin niya sa Hong Kong? Kaya yung yan, nawala si Duterte doon sa Hague, Netherlands, ng ilang araw, pagkatapos lumitaw, yan na ngayon ang kakasuhan nila. Palalabasin nila na ulyanin na. Pasensya kayo na mga binhi ng ahas, binhi ng demonyo. Talagang totoo yung sinasabi ko. Kaya yan ang ngayon, problemado na sila. Dahil imposibleng hindi ako pakinggan. Yan sinasabi ko eh. Imposible. Dahil mayroon silang kahinaan na pag tinira ko sila, lumpo sila ang ekonomiya nila. Ngayon, sasabihin nila walang jurisdiction ng ICC dito. Ang laki ng tanga. Ang laki ng katangahan ng mga senador, yung mga congressman, yung mga nagsasabi na yan, mga abogado, mga tangang abogado, abogasilyo na sinasabi ni Enrile. Si Enrile hindi kumikibo. Dahil nga dyan sa
sila ang nag-ratify, kasama ang Congress na mag-ratify na maging batas yan. Sinabi lang ni Duterte na, wala na tayo sa ICC, hindi na natin kwan. Palibasa, abugisilyo din, nagtiwala dahil akala niya strongman siya, ngayon, alalang-alala na siya kung anong mangyayari sa kanya. Sabihin, hindi na kayo naawa, matanda na yan. Yan ang masaklap. Nung gumanti ang kataas-taasan, muntari mo sabihin niya, stupido ang Diyos. Kaya kayong mga stupido din, mga stupido na kayo. Kaya, kung kasama sa pag-ratify, Kayo na po ang magsusog ng ang pagsusog ng pagsapi ng ICC, di nangangahulugan na sila man ay kailangan din iamin nila, ipawalang bisa yung batas na yan. Hindi naman, kundi nananatiling batas, ganyang katanga ang mga congressman, mga senatong, mga abogado, mga vlogger, mga social media, lahat yan puro mga tanga, mga inutil, bobo. Madali naman intindihin halimbawa, tayong dalawa, ikinwan natin yan. Nagkaroon tayo ng usapan. Na nagkasundo tayo na gawin itong isang bagay na ito. Ngayon, nung magawa yan, di tuloy na. Ngayon, umayaw ako. Tatanungin ko yung kasama ko, papayag ka ba na ayaw ko? Kung sabihin niya hindi, hindi, mapapawalang bisa din yung yung usapan na namin na ayaw ko. Kaya yan, kailangan ikwan mo din sa Kongreso yan. Iamin mo. Kasi nagkasundo kayo ikukan mo sa abogado, abugisilyo. Kasi mga tanga itong mga abogado na ito May pinag-aralan na, pero mga tanga, pati Supreme Court, lumalabas na tanga, mga bobo. Bakit walang kibo? Bakit hindi niya ipaliwanag? Kaya nga, sinasabi ko, dali lang. Kaya ngayon sinasabi ko na dapat alamin din nila. Pero hindi nila binaliwala nila, naniwala sila kay Duterte na diktador. Kaya nga, mga binhi din ng ahas yung mga yan. Dahil pinatulan nila yung salita ni Duterte na stupido ang Diyos. Pinatulan nila yung salita ni Duterte na alis na tayo sa ICC, hindi na tayo kasapi dyan. Ganun ba yun? Kadali? Kaya napakadaming abogado na tanga. Halos lahat na abogado tanga. Lahat ng vlogger tanga. Nasa mainstream media mga tanga. Bakit hindi ninyo kawin reklamo ngayon? Para ipaliwanag ko kung bakit nasabihan ko kayo mga tanga. Mga palibasa kayo, mga bayaran. Sunod-sunuran kayo. Para kayong kay hatak-hatak ni Siping, si Duterte na may kadena sa leeg. At kayo naman, hatak-hatak ni Duterte na may mga kadena sa leeg. Kayo mga abogado, mga Supreme Court, mga senador, mga congressman, mga naniwala kay Duterte na mamamayan. Kaya nga, tawan kayo. Sinasabi ko na nga, mga tanga-tanga kayo.
Sa isang press briefing, ang gagang spokesman ni Mauning na kanyang sinabi, minamanmanan nilang pangyayari sa pagka-aresto ng ICC kay Duterte kung ano magiging kahinatnan nito. Kaya nga sinasabi ko noon, yung kung na yan, ang pinagmamalaki ni Duterte dyan ay yung China dahil may veto power. Ito ngayon ang reklamo ko. Bakit walang kontribusyon ang Group of Five, Amerika, Russia, China, France, at saka England sa pondo ng United Nations. Kaya yan ang sinasabi ko na kwan. Kaya napakahirap eh. Ginagawa nilang tangang kwan eh. Ako, hindi nila pwedeng kwan eh na kwan dahil malawak ang pangunawa ko. Kaya dyan sila ilag sa akin. Wala silang kontribusyon. Bakit may veto power? Oh. Ngayon, kung may veto power, di sasanggalan niya. Kaya matagal na hindi magawa. Kaya malakas ang loob ni Duterte na sabihin na hindi tayo kasali na sa ICC. Oh. Oh, ngayon, ano ngayon magagawa mo? Oh. Kaya nga, kayo ngayon, nagkakagatan na. Kaya napakahirap yung mga pinaggagawa nyo eh. Ngayon, nakiisa naman itong kupal na kwan na ito. Itong si Trump. Oh. Masama din ang kwan ni Trump eh. Oh. Masama din ang kwan ni Trump dito sa Pilipinas. Dahil nga dyan sa mga kayamanan niya. Mantakin mo, sasabihin niya siya ng may kwan ng mag-implementan na sa ni Sara Gisara. Ngayon, paano siya mag-implement? Hindi naman pag-aari ng Amerikano ito. Dahil kay Marcos. Oh. Kaya nga sinasabi ko naman sa inyo, napakahirap. Yung mga kwan ng mga dalawang superpower na yan. Kasi ang pakay ni kwan dito, kaya nga sinasabi ko, ang pakay nila dahil agawin yung mga kayamanan dito sa Pilipinas. Ang kinin nila itong kwan na ito, kaya aalisin, balak nilang tanggalin yung embassy dito ng Amerika para kumanan sila dito. Kaya nga may mga maraming sundalo na. Pero, maski na anong gawin naman ninyo, hindi ko naman bubuksan ng kayamanan. Oh, may magagawa ka. Trump, putang ina ka, animal ka. Oh, bullshit ka. Sanubabits ka. Oh. Putang ina niya. Presidente ng makapangyarihang bansa, mumura-murahin ko lang. Oh. Hindi, kung magreklamo ka, di putang ina ka, harapin kita. Tarantado ka. Huwag mong gagaguhin lahat ng Pilipino. Kung kaya mong gagawin ang mga namumuno dito, yung mga congressman, yung mga senatong, yung mga politiko, yung mga Supreme Court, mga military, na katulad ni Browner na inutil, at Marbil na sira ulo, huwag mo akong igaya sa kanila. Tangina ka. May mga katanungan maaaring lalabas sa inyong kaisipan. Bakit hindi nila pinaboran ang bugok na BBM sa halip na sila'y kumampi kay Duterte? Unang-una, ang mga nagkukan dito, kung tutusin na nagpapatakbo dito, mga maharlikang general. Saan nakasapi ang mga maharlikang general? Hindi ba sa Iglesia ni Cristo? Tanginan nyo. Kaya, di kumampi kayo kay Duterte na nagsalita ng estupido ang Diyos. Di binhi kayo ng Satanas. Pagkatapos sasabihin nyo, ligtas kayo. Tanginan niya. Ganun ba kabobo yung kataas-taasan? Isipin nyo,
Ganun ba kabobo? Sa tingin ninyo, kaya ninyong paikutin sa inyong palad ang kataas-taasan? Ba? Style yan ng matandang diktador. Kung wari away-away. Yung MP at saka military, hindi mo nga yan. Hindi ninyo dapat pansinin yan eh. Yan ang sinasabi ko upang magmalantad ang katotohanan. Maging si Minsuare, pinagpapaniwalaan ko, kumampi na rin kay Duterte. Para sabihin na kung siya. Pero nung primero, kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Oo, pero yung kasalanan mo, Minsuare, nakikutsaba ka kay Marcos para magkapera. May mga offshore account ka sa ibang bansa. Tangina ka. Yung kababayan mo, pinamasakar mo. Hindi ba totoo? Kaya yung mga professor sa UP, sila nag-udyok. Pero sila, wala naman nahuling professor nung panahon ng Marcelo, walang hinuling professor. Maliban ang professor, ang presidente ng UP noon ay si Edgardo Angara. Yung tatay ni yung senatong ngayon na Angara. At ang nagrekomenda dyan ay si Enrile. Kaya yan, may mga yan eh. Kaya, yun na nga sinabi ko. Kaya nung sulatan ko yung sa UP, pinaliwanag ko yan. Na huwag ninyong i-udyukan ng mga estudyante na magkuhan ng Dahil oras na inudyukan kasi nila, talagang sila ng babanatan ko eh. Pagkatapos may isang professor na yung pupunta dito yung mga tiga-Ukraine eh. Ay, dapat daw tanggapin natin dahil sa goodwill at ulol. Putang ina ka, ikaw ba nagpapakain ng Pilipino? Ang dami ng mahirap. Pagkatapos, dadagdagan mo pa ng dito. Kaya nakalimutan ko yung babae, yung pangalan ng babae na yun, yung putang ina yun eh. Bigla na nahimik yun eh. Nung mura-murahin ko eh. Dahil ang balak kasi, kaya nga kasali din ng Russia eh. Dahil ginera ng Russia itong Ukraine na walang kadadahilanan eh. Yan labag din sa United Nations yan. Kaya nga, kinukuhan din, katulad ng Israel. Ginera niya yung Hindi naman nila lupa kaya yung mga Israel gusto lang pumunta dito. Bakit? Sino ba kayo? Nakinabang kayo sa kayamanan ng Pilipinas. Kaya nga sabi ko, yung pondo ng para sa tatlo yan. Kaya nga, G20, 23. Yung 23 na yung 21, 22, 23, yan yung para sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero anong ginawa ng Amerika? Yung isa, ginawa niya para sa pag-develop ng mga armas. Kasama na yung Boeing dyan. Kaya nga sabi ko, sa bawat ma-develop na armas, ang Amerika dapat may share ang Pilipinas. Pero wala, dinadala niya sa China. Pati yung F-35. Pati yung mga technology. Kaya yung putang inang matandang Marcos na yan, ang gusto niya talagang paghirapin ng Pilipino para hindi malaman yung mga kayamanan na yan, para tuluyan na maging maangkin nila yan. At kaya siya kumampi sa Group of 5 upang meron siyang tagapagtanggol. Paano nga ako? Buhay ako. Wala kayong magagawa pag ginusto kong Ngayon, doon siya ngayon tatakbo. Paano siya tatakbo ngayon? Saan siyang bansa tatakbo? Wala, kundi sa China. Hindi naman siya tatanggapin sa Italy. Kung imahimayin kasi natin, yung pangalawang panalo ni si Suabe, yung World Economic Forum, yung sa Davos, sa Switzerland. Yan na nakiusap sa CIA, kaya guman na dapat manalo si Trump.
Kaya sabi ko nga, yan si Garcia, oh, yan si Glenn Chong, yan si Bautista, kaya nandoon yung mga yan. Oh, pinag-usapan nila yan. Pera-pera ang labanan dyan eh. Oh, kaya tama yung hindi lang kasi ako masyadong marunong doon sa mga IT na yan eh. Kasi may kasalanan din ako noon eh. Kaya hindi ako yan eh. Yung ama ng kaibigan ko, ang sabi niya, yung siya ang computer analyst doon sa doon sa PhilCoA, yung Philippine Coconut Authority. Ang sabi niya sa akin, Ed, punta ka kaya doon sa opisina ko. Turuan kita ng ng computer. Sabi ko naman, kaya lang maraming babae doon. Kanya, magaganda. Ay, naku, ang dami kong trabaho ka ako. Halos wala na nga akong panahon. Pagkatapos, papupuntay mo pa ako doon. Eto lang, hindi ko magampanan ng ibang trabaho ka ako eh. Ganun, kasi pag madalas nun, hindi yung kaibigan kong Kung minsan patatawag ako nung ama niya, kikwentuhan kami. Vicente ang apelyido nun. Tiga Gubat. Ang nuno niya. Pero may pangasawa niya nandito sa Siniluan, Laguna. Yun ang nakukuha ko. Madalas kami magkwentuhan nun. Tungkol sa mga bagay ng mga ng engineering. At tuwan-tuwa naman siya eh. Basta yan, iinom siya ng beer. Ako naman tubig na malamig. Hindi naman ako masyado dyan sa mga alak-alak na yan eh. Kaya, yun lang, kwento-kwentuhan lang kami. Inaabot kami kung minsan hanggang magdidilim na. Kaya nga, sabi niya, malawak ang alam mo. Kaya nga gusto kitang magpandin ng computer. Nayaw ko. Binibigyan nga ako yung mayroon akong kaibigan na hindi ko nga kayang tanggapin ng computer noon. Yung isang yung nag-design ng instrumentation ng ng Royal Air Force ng England. Ngayon ang kukunin ko ngayon, yung custodian account. Gaya yung sinulat ko, gigisingin ko ngayon yan. Kaya may gagawa ko ng sulat sa Monetary Authority ng Singapore. Bagamat walang ipopost ko dito para malaman ng mga tao. Dahil naka-hold yun eh. Ayaw nilang tumanggap ng mga kundi yung mga lang mga kliyente lang nila eh. Iyan nga ang sabi ko kung bakit napunta siya sa Hong Kong, yung nagpalit sila, nag-switch sila. Kaya yung clone nandoon, nawala ngayon 30 sa Hague, dahil yung sulat ko nga na pinaimbestiga ko, pinadi-DNA ko. Napakasalimuot ng mga trabaho nila eh. Ngayon, yung sa ikukuhan ko na rin. Kasi doon nakalagak sa Singapore yung mga treasury bond na yun eh. Na treasury note eh. Naglagay sila ng UBS doon sa Singapore, pero nila para linlangin. Napakatuso yung Marcos na yan pagdating sa mga ganyang kalukuhan. Kaya mantakin mo, pinahiram lang, naging Kaya tama yung sinabi ni Deng Xiaoping sa United Nations na balang araw magiging superpower din kami at magiging marahas kami. Yun na nga, tayo naman ang tayong binubuli samantalang sa atin lang galing yung kayamanan nila. Nalalantad na yan. At ako din ang nagbulgar na sisiping, clone lang yan. Kaya nabulgar din yung dump nila. Yung deep underground military base.
2 kilometro ang lalim. Kaya mapipilitan silang bayaran dahil sisingilin ko dahil ikukuhan ko din doon sa 40 trillion yung pinahiram ni Marcos na yan. Hindi naman kanya. Kaya may karapatan akong habulin yan. Kaya nga sa mga treasury note na nakukuha ng kwan, dadaan muna sa aking kamay. Kung hindi ko permahan yan, wala. Hindi naman ako basta-basta paperma naman dahil hanggat hindi maayos lahat. Pati yung Vatican na yan, kukunin ko din ang kwan yan. Dahil hindi na niya ginampanan dahil yung bagong pinalalabas nilang pera, yung polymer, ay hindi yung kwan. Kaya nga, hindi niya ginampanan yung trabaho niya, kaya pati Vatican, kukunin ko na rin Di man takin mo, nagkakahalaga ng 12,000 toneladang ginto na treasury bond. Dahil noon, $35 lang per ounce. 16 ounce, 1 kilo. Tonelada yan. Kaya nga mayaman ang Vatican Yun ang habulin ko ngayon, yung tungkol dyan sa kwan na yan, sa mga treasury note na yan. Doon sa Singapore ko, kwan niya. Kung wari, may linagat na ginto doon sa kwan. Ang linagat na kwan doon sa UBS Switzerland ay hindi mga ginto, kundi yun ninakaw ng diktador na Marcos. Yun ninakaw niya na war damage. Iisang account lang yun. Kaya nga, doon sa relevant ko doon ng UBS, nandoon yung MAS MAS GSR. Monetary Authority Singapore, pagkatapos Goldman Sachs. Revenue. Dahil yung kikitain ng kwan na yan, yung mamamahala naman ng kwan, yung Goldman Sachs. Kaya nandoon ang mga kwan, sekreto. Kaya nga, pinalitan nila yan sa hindi pumalagang Malaysia. Dahil nagkaroon din ng kwan yan. Kaya doon ko din natunton, yung One Malaysian Development Bank ay sovereign wealth ng Pilipino yun, hindi sa kwan. Hindi sa kwan yan. Ang balak kunin sana ni Marcos, nalantad lang sa akin yan. Kaya hindi magalaw ng Malaysia. Ngayon gumawa na naman sila ng kwan, yung isa pa, pero mananagot ngayon ang monetary, yung Central Bank ng Singapore, Monetary Authority Singapore, mananagot yan ngayon. At habulin ko yung Goldman Sachs. Kaya yung Goldman Sachs, kuminsan doon sa kwan, doon sa 1MDB, nagmumulta yan. Nagmulta nga ng $2 billion yan Dahil nga dyan sa mga kalukuhan ni Jolo. Pinalabas nila na naubos na yung kan, pero wala, hindi naubos yun. Malaki ang nakadeposit doon pa. Yun ang yung hinahabol ko ngayon. Habulin ko talaga lahat yan. Ngayon, kung ikukuhan nito, kasi itong Trump na ito, nang-aagaw ng lupa nito na wala namang compensation. Kaya yung balak niyang pag-alis para maka-transfer dito, kaya may mga Amerikano na dito, men in black. Akala naman niya natatakot ako sa kanila. Bakit? Kung may military kayo, meron din ako. Sinasabi ko. Pero ako, yung military ko, hindi ninyo kayang patayin. Yan, sabi ko na lang, hindi ninyo kayang patayin yung military ko. Kaya mag-ingat-ingat ka na ngayon, Trump. Dahil yan, kakutsaba ka ng mga Marcos. Kung wari, binabaliwala mo si Marcos, pero kakutsaba ka. Kaya nga, ang daming tanga-tanga dito sa Pilipinas ng mga namumuno, mga nasa gobyerno, puro mga tanga yan. Sige na.